Ramdamang payak at payapang pamumuhay. Baka sa lugar na ito ang mayaman nitong kasaysayan. Ang Misamis Occidental. Pero sa likod ng kaaya-ayang ganda, tila may ikinukubli daw itong misteryo. Isang man-made dam ang pinangingilagang puntahan diyan sa Misamis Occidental. Dahil daw, sa likod ng makapigil hiningang ganda nito, nakatago daw ang mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa dam na ito daw sila inagawan ng buhay. Totoo bang may sumpa ang lugar na ito? O sadyang aksidente lang ang lahat kaya nauuwi sa kamatayan ng ilan? Ano bang misteryo ang tunay na bumabalot sa daluyan ng tubig sa bayan ng Plaridel? Bakit ito binansagang The Killer Dam? Isang lagusan ng tubig. Sa maliit na bayan dito sa Mindanao, umano'y lumalamon ng tao. Totoo ba? Guni-guni? Alamat? O kathang-isip lamang? Hello guys! Sa wakas, nakarating na rin ako dito sa Misamis Occidental. Wow, grabe ang ganda dito. Malaparaisong mga tanawin. Ramdamang payak at payapang pamumuhay. Baka sa lugar na ito ang mayaman nitong kasaysayan. Ang Misamis Occidental. Pero sa likod ng kaaya-ayang ganda, tila may ikinukubli daw itong misteryo. Sa bayan ng Plaridel, isa sa madalas pasyalan ng mga lokal at turista. Ang man-made dam na ito na mahigit 10 dekada na ang tanda. Ang Nazarene Dam ay binuo para magkaroon ng maayos na imbakan at daluyan ng tubig ang mga residente at kanilang mga pananim. Tradisyon na nila ang mag-alay ng 2 kalabaw sa dam. Para daw magkaroon sila ng masaganang ani. Maganda at malawak ang lugar na ito at tinuturing ng isang atraksyon sa turista. Pero babalik ka pa ba kung mismo ang mga residente dito ang nagbibigay babala sa iyo tumipigil dahil sa hiwaga na hindi nila mapaliwanag tungkol sa atraksyong ito? Mag-iingat ka. Huwag ka na lang tumuloy sa dam. Ang weird naman eh. Basta ako gusto kong pumunta sa dam. Ganda oh. Wow! Sarap lumangoy. Pero ang dam daw na nagbibigay buhay para sa lahat, ang siya rin daw kumukuha ng mga buhay
ng ilang mga taong napapadpad sa misteryosong lugar. Sinasabi ko nga sa kanila, sa lugar na ito, maraming kabalalhagan dito. Sabi nila noon na marami nang namamatay dito, na naliligo dito sa dam na ito. Pag haon na nila sa tubig, wala na, dugo na lang ang nakikita. Kada tuig lukuha gina. Nay tagura. Nay dapoy utro lukod. Ayon sa ilang residente, ang dahilan daw ng mga hindi maipaliwanag na kamatayan ay ang elementong nagagambala daw sa tuwing nag-aalay sila ng 2 kalabaw sa dam. Isa si Nanay Mary Jean sa mga mayroong personal na karanasan sa umano'y misteryo ng dam. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. Nagsimula raw itong mangyari noong siya'y buntis. Matapos daw mapadaan si Mary Jean sa dam, sinundan daw sila ng isang diwata na parang gusto silang bantayan ng kanyang anak. So Nanay Mary, feeling mo, parang nalaglag ka na doon. So parang hinahabol talaga yung ipinagbubuntis mong Opo. bata. Opo. Alam ko yung dam, mayroon yung himala yun. Nga, kumukuha sa kanya. Kasi yung nagbubuntis ako sa kanya, dinudugo ako. Nahulog ako sa dam. 6 months pa yung tiyan ko, siya ang binubuntis ko. Pag nanganak ako, palagi siyang may sakit. Pumunta ako sa doktor. Sabi naman ng doktor, walang finding ng doktor. Tapos pumunta ako sa albularyo. Sabi ng albularyo, meron kuno siyang kakambal. Lumaking masunurin at mabait na bata ang kanyang anak na si Junior. Hanggang sa siya'y magbinata, hindi siya sumuway kay Mary Jean. Anong klaseng bata si Junior? Ano ang magaganda mong alaala sa kanya? Mabait siya, tahimik. Pag magluluto ako, siya ang unang tumikin sa luto ko. Sabi niya, masarap to ma. Sabi niya, sana palagi na lang itong ulam natin. Pero isang bagay lang daw ang palagi niyang ibinibilin sa anak. Ito'y ang huwag pumunta sa dam. Pero kahit masunuring bata, sumuway pa rin siya at nagpunta pa rin sa dam. Ano ang nangyari nung araw na yon? February 17, tanghali yun, na kumakain kami, hindi masarap ang kain namin. Kasi tinanong naman ng papa niya na nasaan si Junior. Sabi naman ng ate niya, pumunta man doon sa computeran. Pumunta siya dito kasi kasama niyang pinsan niya, yung kabarkada niya. Kapitbahay lamang namin yung kasama niya. O pagkatapos, sinabi mo ba na nagpaalam ba siya sa'yo na pupunta sila doon? Hindi nagpaalam. Masayang nagbanding noon si Junior kasama ang mga kaibigan.
nang magkayayaan sila na maligo sa dam. Wala silang kamalay-malay na nakaabang na pala kay Junior ang panganib. 2018, nangyari na ang bagay na pinakakinatatakutan ni Mary Jean. Junior! Gumising ka, Junior! Junior! Gumising ka, Junior! Gising! Junior! Gumising! Nilamon ng dam si Junior. Walang nagawa ang kanyang mga kaibigan. Dito kayo nakatira, parati mong nakikita yung dam. Anong nararamdaman mo? Tuwing makikita mo yung dam na sa pagkakaalam mo pinaniniwalaan, ito ang dahilan ng pagkamatay ng iyong anak. Minsan po, nagagalit ako kasi hindi ko mapigilan. Naramdaman ko. Kasi biglang yung nawala siya. Mahal na mahal ko yung anak ko. Sinabi ko sa Panginoon, bakit? Hindi naman ako nagkulang sa Kanya. Hindi, pag nagpaalam lang siya sa akin, hindi ko siya pipigilan pupunta dito kasi alam ko yung dam, mayroon yung himala yun. Hindi lang si Mary Jean ang nawala ng mahal sa buhay dahil daw sa dam. Interang pwede ko pasok sa kanito pilato intal tadi. Si Nanay Remedios, 80 years old, manggagamot sa barangay Tipolo. Namatayan din ng mga kaanak na pinaniniwala ang kinuha rin daw ng dam. Ako ang mga parente, mga kapisan. Tulog yung kabuok ng kuan. Aning tulog ka isuon din ng kuan si Gaspar, si Baltasar, o si Melchor. Minabuti ng aming team na ikwento sa kanya ang sinapit din ng anak ni Mary Jean. At itanong kung totoo bang ang diwata sa dam ang may kagagawa ng trahedya. Paliwanag ni Nanay Remedios. Kuhagin ng ang damdiri og tao, inihawan mo na og karabaw. Ang ihawon, tagura ka buok. Nya, tagura po ka buok ang kuhaong tao. Paniwala pa ng manggagamot na si Junior at ang diwata sa dam ay kapwa daw kambal. Naagit sila yung mga timailhan nga naikuan kanang ilahang kuan nga kinayagin nila. Ikuha lagi na siya. Pero kuan ang Ginoo na magpalo na anak kay siya may nagbuhat nato, siya po'y maghatag nato og kinabuhi. Kung si Junior nakikinig sa atin ngayon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Sabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Bakit siya sumuhay sa akin? Pero hindi naman siya kasalanan niya. Kasi baka mayroon siyang kakambal kasi kay siya. Malaki siya, mayroon naman siyang hindi naman namin siya pinagbawalan na umalis. Bakit ganun lang kadali yun? Wala. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng lugar naniniwalang aksidente ang mga nangyari. Kaya para hindi na masundan pa ang namamatay sa dam, dinagdagan nila ang seguridad sa lugar. Yung hanging bridge, bago yan, ginawa yan. Para naman yung, aside from the tourist attraction siya, para na rin yung mga tao hindi masyadong mahirapan sa pagdaan kasi ibang barangay sa kabila, ibang barangay dito. Pag may baha, hindi sila makakatawid. Wala po dapat ikatakot yung mga turistang pumupunta doon kasi sinisigurado po namin sa LGU yung safety ng mga tao na pumupunta doon. Safe na safe po kayo.
at doble effort yung ginawa nila para sa kaligtasan ng mga tao at sa mga residente pumunta doon. Doon, ma'am. Kabila yun. Opo. Totoo man o katang-isip ang mga kwento-kwento tungkol sa bawat lugar na ating pinupuntahan. Mahalaga ang ibayong pag-iingat. Walang mawawala kung maniniwala. Dahil buhay ang nakataya kapag nagpabaya. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kili-Kili-Kit. Ayan. Kili-Kili-Kit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan. Pag malinis na ang Kili-Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili-Kili.